President Pro Tempore Panfilo Lacson. Senator Ping, Igan at Connie, magandang umaga po. Good morning po. Apo. Igan, Tony, magandang maga sa atin lahat. Kahapon, kausap po namin si Senate President Tito Soto. Kinumpirma niya yung kumakalat na draft ng Mm-mm. Blue Ribbon Committee report na nire-recommend ng kasuhan ng plunder sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Pero pagdating daw kay Senator Chis Oscudero, may tinatawag na level 2. Tinanong namin, ano po yung level 2? Tanungin nyo na lang yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya tinawagan namin kayo, Senador. Okay. May mga level. Ay, kanina pinag-usapan na rin namin ni Maring Connie ko yan. Ano po ba yung mga kailangan may level 1, level 2 ba? Hindi, mga categorization yun eh. Okay. Kasi yung in the case of, halimbawa, ganito, no? Senator Joel, Senator Jinggoy, aside from yung testimony ni na Alcantara, ni Bernardo, merong items sa General Appropriations Act na kung saan tumugma yung sinasabing amount ng sinasabing alleged na kickback, ano? Opo. Na ano ba, yung in the case of Senator Jinggoy, mayroong 355 million na di umano nasa regular budget, nasa program appropriations. Opo. Tapos sinabi kung ilan ng porsyento. Tumama yung sinasabi ni na Alcantara kung magkano at saka ni Bernardo kung magkano yun doon sa sinasabing amount to sa GAA, yung total. Mm-mm. Ganon din kay Senator Joel. Yung kay Senator Chis, walang corroborative na ganon nung unang kasi ang nag-prepare talaga nitong draft committee report yung staff kasi mga lawyers di ba? Mhm. Opo. Ang under the guidance noong aming General Counsel. Ang aming General Counsel si Attorney Mosquera, siya yung dating Special Prosecutor ng Ombudsman at saka Deputy Ombudsman for Luzon. Opo. Panahon ni Ombudsman Morales, panahon Conchita Morales. Opo. Anyway, yung background lang. So, nung Opo. piniresenta sa akin, sabi ko, siguraduhin lang natin na tugma lahat sa ebidensya yan. Mhm. So, ako nagbigay ng guidance, wag yung i-lump together sa isang na ito, papailan. Kasi meron dyan na hindi hagip ng ebidensya Yes. for further inquiry, parang ganon. Opo. So, yun naman, parang tatlong categories yan eh. Pero bukod doon, nakabukod yung legislators, nakabukod yung DPWH officials, nakabukod yung mga contractors, para himay na himay talaga. Tapos mag-set kayo ng mga jurisprudence, kung ano yung mga kasong i-recommend na dapat i-file. So nabuo yun. Opo. Ang kapal nga nasa mga at least mga 4 inches siguro yung kapal niyan eh. Opo. Pati yung narrative, naka-spell out lahat doon. Okay. Now, so nung draft na, customarily, ang ginagawa namin, pagka merong tapos na yung draft committee report, niraroute siya ng either ng chairman o kaya staff to staff sa mga miyembro. Makakuha lang ng enough signatures. Opo. In the case of Blue Ribbon, 13 yung regular members, 3 yung ex officio. Oo. So bali 20. Opo. So kailangan makakalap ka ng 11 signatures sa mga members para may majority. Mhm. Pag majority na, ipapadala na sa Bills and Index para ma-report out sa floor. Opo. May calendar. Opo. So, nung inikot ko sa mga kasamahan ko, yan, sabi ko, eto na yung committee report, pero Basahin makapal niyo. masyado to. Oo. Matatagalan kung babasahin lahat-lahat. Baka pwedeng ilagay nyo na lang na gusto nyo mag-interpolate, gusto nyo mag-amend, o may reservations kayo, etc. etc. So, nagpirmahan. Oo. 6 yung pumirma, pati ako as the chairman, nakapirma. Bali 7. So, kulang ng 4. Kulang pa. Oo. So, nahinto ngayon kasi may mga kasama kami roon na baka pwedeng mabasa namin maski man lang yung dispositive portion, Tama. which I respected. Sabi ko, sige, okay lang, papadala namin sa staff ninyo Oho. para mabasa ninyo. Ito yung mga bumawi ng pirma, no? Tama? Yung iba. Tama. Anyway, ituloy ko lang. Sige Nung napunta na sa staff, nagulat kami nung bandang hapon o gabi, biglang naka-broadcast sa isang radio station. So kasi may watermark yan matitrace naman kung saan ang galing So na-trace ngayon, si Florante kasi maaro ni Tolitz, ni Senator Lito Lapid. Hindi naman namin binibigyan ng kopya si Lito kasi wala siya doon. Sabi ko, paano nakakuha si Florante? Oo. So lumalabas, merong May leak. nakontak si Florante na staff na nagkaroon ng kopya. Yun ang hindi pa namin natitrace. Anyway, that's beside the point. Hindi naman namin tinatanggal na meron talagang draft. Oo. So, nung nag-withdraw ng signatures yung 3 na kasamahan namin, na which I
I want to clarify, nire-respect ko yung kanilang move, ano, kasi Opo. nag-alanganan na sila dahil lumabas ka, nag-leak yung draft report. Opo. Siyempre, gusto nila basahin na muna bago talagang tuluyang ano. So, nag-withdraw at sinabi nila makakuha ng kopya. Oho. Bali nung So, sabi ko, sige, yun ang custom namin, yung by tradition, by practice, hindi na talaga to minimit yung among the members. Pero pag nung binasa, yung nasa rules naman namin, kailangan mag-meeting muna yung komite, pag-usapan ko ano yung ilalabas na report bago maglabas ng report for routing. Okay. So, although hindi in accordance with our rules yung inikot, pero ginagawa namin lagi yan Okay. for expediency. Oo. So sabi ko kay SP, kasi nung gabi na, dumalaw siya sa office namin, nandun pa kami ng mga staff ko, sabi ko, reviewin niya natin mabuti kasi may mga nag-withdraw ng mga signatures. So yun, nag-input din si SP. Sige, sabi ko, anyway, bukas, mag-focus tayo doon sa mga members, majority na muna, saka ko ipipresent sa minority members Okay. para magpirmahan na. So, may mga suggestions sila, input sila na tinanggap ko. Sabi ko, ang bottom line sa akin, kasi siyempre, naintindihan ko naman yung complexity at saka yung sensitivity. Kasi considering the issues involved, saka yung mga personalities na nandun, Oo. very sensitive yan. Yung ibang kasama namin, siyempre, maski pa paano, may sentimiento sila doon sa ibang kasama namin. Yes, Ano? Opo. Pero ako naman, ang sinabi ko lang during the caucus yesterday, sabi ko, sa akin, hindi po pwedeng mabago yung first category kasi after all, yung karamihan ng mga ebidensya na ginagamit ngayon sa ongoing preliminary investigation ng Ombudsman at saka ng DOJ, sa atin din ang galing sa hearings. Yes. Ngayon, kung hindi ko papangatawanan, papanindigan yung recommendation do sa at least sa tatlo nating kasama, Oo. saan naman tayo lulugar? Samantalang yung nire-recommend natin, nangyayari na. Nire-recommenda na ng Andiyan ibang na nga yung agency. preliminary investigation. Yung iba may warrant na. Kasi kasama rin doon si Senator Bongo. Sabi ko, si Senator Bongo, sabi ko may warrant na nga eh. Oo. Tapos sasabihin, hindi natin nire-recommend for investigation Opo. at saka possible filing of charges. Sabi ko, napaka-awkward noon. Okay. Parang kinontra natin sarili nating ebidensya. Parang ganon. So, So, may- pag-aralan nila, so yon, meron kami mga binago, pero sa substance, yung substantively, wala kaming inamend. No? Okay. Mayroong mga minor lang na parang palitan lang natin yung language. Opo. Oo. Kaya- So, Senador, nung nag-leak na yung personalidad ng tatlong senador, medyo nag-alangan na po yung iba dahil incumbent itong tatlo Oo. eh. Ah. Yeah. Although yung tatlo, sina Senator Risa, Senator Bam, Senator Kiko, during Kiko, sabi na, hindi kami magbabawi ng aming signatures. Signature. Pero Yes. maglalagay lang kami ng, kung pwede kami mag-submit ng separate opinion. Sabi ko, fine. Sabi ko, Okay. ginagawa naman natin talaga Yes. yun eh. Oo. Ngayon, kung gusto niyo mag-amend this early, maski hindi sa floor, kasi meron man tayong period of amendments after the period of interpellations. Mag-interpellate kayo kung inakala nyo na meron kayong gustong idagdag, may ibawas, sa amendments sa ating daanin. Pero ngayon, hindi ko naman kayo pinabawalan kasi nasa meeting tayo ngayon ng committee members. Gusto nyo, mag-input na kayo, ano bang gusto nyo i-amend? At Okay. kung amenable tayo lahat, di tanggapin ko. Ngayon pa lang, babaguhin ko yung draft para yung final na ipapasok sa Bills and Index. Yun na yung committee report na Sa plenary. paiikot natin. Opo. Oo. Sen, nabanggit nyo kanina yung hindi nyo maaalis, na may sentimiento rin yung ibang mga kasamahan nyo doon sa mga narekomendahan nyo ho, na magkaroon din ng investigation or Or kaso. Yeah. kaso. Does that mean na, kasi parang ang dating syempre sa mga nakikinig din, na parang baka may kaibigan system eh, hindi ba? Syempre May parang kapatid nga yung isa eh. Hindi ba, ibig ko sabihin, parang nawawala yung structure na dapat meron as Nagtatakipan. senators. Oo, di ba? Oo. Ganun ba? Yeah. Totoo 'yun, kasi hindi natin maalis, may mga personal sentiments, may mga personal relationship, Mm-mm. Hindi na maalis kasi human nature 'yan eh, Mhm. no. Ang sa akin lang kasi mulat sa poll, sinabi ko na evidence will be led by evidence, di ba? Mm-mm. We'll just follow the evidence. Ngayon, kung babaylit yung sarili kong salita, Of course. in my case, parang may sabihin natin harakiri eh. Oo Kung nga. magagalit kayo sa akin dahil ginawa ko yung trabaho ko, then I'm ready to face the consequences of my action. And maski hindi ako talaga yung gumawa nitong report, I take full responsibility because they did this
under my guidance na evidence-led o evidence-based at saka facts-based. Yun ang guidance ko sa staff eh. Oo. Sununod naman nila tapos hindi ko susundin yung sarili kong guidance. Pangit naman yun. Hindi pwedeng Kaya sabi ko na lang sa ibang kasama ko, pagka ganyan, kung halimbawa kung wala akong 11 signatures, then wala tayong report na ilalabas sa floor. tama. Ganun lang kasimple yan. And I will not impose on the members kasi the chairman, niliwanag ko rin ito, the chairman is not the committee. Tama, lahat. Marami. I'm only the chairman who presided. Opo. Pero hindi ako yung committee. Ang committee is composed of, Pero yun nga, 17 and 3 Three regular ex at saka officio. ex officio. Pero parang ano po yun, parang, Mahirap di po ba disservice din yun sa taong bayan? Halimbawa, in the case na sinasabi na nga, yung ibang mga departamento nga, di ba, meron ng kaso yung DOJ, sa inyo pa. ICI. Kayo, Yun di ba nga parang yun nga yung yung disservice ko kahapon. Yung Oo. impormasyon Sabi ko, ng dalawa galing sila. Parang Mountain Academic. Yes. Yeah, parang ano na nga Mountain Academic na itong aking recommendation as far as Opo. the three are concerned because undergoing na sila and we are recommending that they should undergo they should undergo preliminary Further. investigation. Di ba parang ano na yon, parang redundant na eh. Opo. Oo. Oo. At ang hirap Kaya yun magbulag-bulag. ang ipinapaliwanag ko sa kanila. Pero alam mo, hindi ko rin sila masisi and hindi naman natin ma-judge yung perspective ng bawat individual. So kung sa perspective nila, kulang yung ebidensya na nakalap ng komite, nasa right din naman nila yon na hindi naman pwedeng i-recommend yan. Kasi sa tingin namin, pinaaral din namin sa abogado namin, hindi naman kami bound nung kung ano yung sentimiento, ano yung findings ng DOJ at saka ng Ombudsman. Ang sa akin lang, yung level na, okay, nagre-recommend tayo na magsagawa ng investigation yung Ombudsman and or DOJ as the case may be. Tapos ang i-recommend ko, hindi ko i-recommend yung ginagawa na ng Ombudsman na nanggaling din naman sa atin ng ebidensya. Yun naman ang aking Okay. ina-argue sa kanila. Senador, Yeah. matanong ko lang po kasi kung personality pag-uusapan, mainit ang dugo ng tao kay Saldico at Martin Romualdez. May rekomendasyon ka ba diyan sa draft report dun sa dalawa? Yes. Okay. Si Saldi kasama doon sa first category eh. Okay. Ang nasa first category, yun nga, yung tatlong kasama namin, tapos si dating Senator Bong, Saldico, si Mitch Kahayon, yun lahat talaga na may mga corroboration. Okay. Yung kay Martin Romualdez, siyempre si Gutesa, nag-testify sa amin, although nawala siya, pero nakapag-testify siya under oath sa komite. So, Pero naghahanap kami ng corroboration at saka validation sa sinabi ni Gutesa. Nakakita kami doon na pati si Nadiskaya, nabanggit din siya, pero hindi rin direct. okay. So hindi mo rin pwedeng mailamp si Martin. former Speaker Romualdez doon sa first category kasi wala kami makitang items na directly mai-attribute mo sa kanya. So anong kaso sa kanya? And then, nire-recommend din namin na imbestigahan din. Further, okay. Kung merong, alimbawa, merong in possession yung, kaya maliwanag din sa recommendation, kung merong ngayon, right now, in possession na ng Ombudsman at saka ng DOJ, na wala sa amin. Kasi hindi naman lahat ng hawak Yes. namin. Meron ng Ombudsman eh. Hindi naman lahat ng meron yung Ombudsman, meron kami Meron eh. kayo. Oo. So open-ended yung recommendation. In case na meron sila magko-corroborate doon sa hawak namin, binibigay pa rin namin sa kanila na isama sa yung filing of charges. Yung Okay. ganon. Oo. Yung iba naman, kasi marami yun eh. Yung, di ba nabanggit na sa pagdinig, personalities like Mark Villar, Crespo, Nancy Binay, Sani Angara, yung mga ganon. Sabi ko, iyan naman, mag-ingat tayo dyan kasi wala tayong hawak dyan. Wag tayo magre-recommend ng filing of charges Dahil or tinuro further lang. investigation Oo. kasi wala talaga. Oo. Kaya ang nakalagay doon, while their names were mentioned during the hearings, pero wala namang validation Walang nor supporting corroboration Okay. to merit yung pagpapile ng charges. So hindi kami nagre-recommend. Okay. So, yun ang situation. So, yun, meron ding sensitivity yun kasi si Senator Mark Villar kasama namin sa majority. Oo. So, hindi mo rin mayalis na may mga tampuhan din na gano'n. Pero maliwanag naman, hindi lang napaliwanag kasi nga, hindi naman nila nakita yung lahat yung sa draft Ito ba- report. Senador, Na maliwanag naman doon na hindi namin
inirekomenda si Senator Mark, si Senator Nancy, Senator Grace, Nang walang hindi namin ano. nirekomenda ng file ng charges. Ang Mhm. sinasabi lang namin, ang pangalan nila na mention, Pero pero wala kami Mm. nire-recommend. Ang Opo. komite, wala kaming matwid, wala kaming hawak para recommenda sila for anything. Basta Ito kung kayo bang- based on evidence Oo. lang. Senador, ito bang pagkakalik nung tatlong pangalan, no? Naging basihan din para biglang magkaroon ng Senate kudeta o reorganization? I think so. We have good reason to suspect na Mm-mm. may ugat din doon, no? Na Dahil gustong siyempre- unahan. Oo. Mhm. Hindi naman unahan. Siyempre, nagkaroon na rin ng, sabi nating vulnerabilities, yung iba namin kasama sa majority, Mm-mm. kung na-appeal sa kanila yung, to their emotion, yung, ito, ano lang to, speculation lang to, pag-usapan namin ni Senate President. Opo. Madaling sabihin, nakita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng Okay. leadership. Okay. Mm. Yun yung sinasabi ko na pwede sila mag-appeal sa emotion. O kita nyo na, hindi tayo kayang proteksyonan ng liderato. Oo. Kung sa inyo mangyari yan, Okay. kung proteksyonan ba kayo, pwedeng ganon. Hindi ko sinasabing ganon na nga, pero 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 based on evidence may naman ebidensya kayo eh. Oo. yun nga sinasabi ko. Pero alam mo, iba yung emotion, iba yung ebidensya, iba yung fact, Yun nga iba yung po, perception. yun ho ang aming kanina pang pinag-uusapan ni Igan. Na sana, 'di ba, sa mga ganitong mga sensitibong mga pagkakataon, unahin naman yung bayan. Ano ba ang tanong ko ngayon? So, does this mean na talagang ano tayo parang even sa Senado na syempre tinitignan natin na pagkataas-taas, hindi ba? Talaga ngayon parang nawawala ng pag-asa yung ilan dahil parang pero nagtatakipan. confident ka ba makakuha ka ng 11 lagda dyan? Mm-mm. Depende sa kung tatanggapin nila yung bagong language na Ano kahapon, ba- ano ba ginawa gusto? na namin yun eh. Base do sa initial na caucus namin, sinunod ko yung kanilang suggestion Mm. na Na Buo pa medyo rin. baguhin yung lengguwahe without changing the substance. anong lengguwahe po? Yung mga Pwede ba? Yung basta't yung pagka-craft lang ng language, Oo. yun ang ano yun, work in progress yung lengguwahe based on do sa mga napag-usapan namin kahapon. Kunyari, Kung acceptable sa kanila yon at sa akin din acceptable being the chairman. Kasi ang sinabi ko na nga doon, meron akong bottom line, mm-mm. meron akong baseline eh. Pag bumaba pa sa baseline, sa akin non-negotiable siyempre, yung naandun na, nagpe-preliminary investigation na, hindi ko pa i-recommend na Yes, magkaroon yes. ng preliminary Mm, investigation. mm, mm. Oo. Na ang pinanggalingan naman ng preliminary investigation, mostly, yung statement ni Bernardo, yung mga annexes, na part na ng records ng komite. Sige, Ang sir. naiisip kong change of language, halimbawa, Senador Lacson nakalagay doon magnanakaw. Ang gusto nila, nangupit lang. Parang ganun ba? Wala naman ganun kami language ganun eh. ba? Hindi naman kami wala akong- nagpipintang na wala nagnakaw. akong Parang maisip pinasa- Sabi ko nga, Hindi, ibig language sabihin, na nasasaktan sila eh. Baka pinasatel kaya? Ganito sige. Tony, liwanagin ko lang Opo, opo. ayokong husgahan yung aking mga kasamahan kasi may kanya-kanya kaming perspective, may Oo. kanya-kanya kaming appreciation. Opo. Iba yung appreciation ng mga kasama namin miyembro sa appreciation ng staff o appreciation ko Aha. pagdating do sa appreciation ng mga ebidensya, testimonya. Iba-iba rin kami ng pananaw, di ba? Pero 'di ba Kung ano dapat gawin. isa lang dapat ang totoo eh, 'di ba? I mean, Oo. irerekomenda lang naman tapos imbestigahan na. Anyway, ang tanong ko lang po, tanungin ko lang ulit, buo pa rin ho naman yung 15 members, no? Ng ninyo sa majority. Kung buo, ba't may sharing pa bakit kayo? parang natarantay dun sa term let's put- sharing? Ano, it's a joke? It's a Yeah, prank? let's put it this way. No, hindi sila nakakuha ng 13, Okay. kaya nag-stabilize kahapon. Kaya Ah. nauwi kami sa biruan. Kasi nung nasa lounge yes. na kami, Oo. nando Senator Loren, ito Oo. naman si Senator Keiko, nag-groupie, Yung nga, nag-selfie. selfie. So, Nag-post. pinost, nagtatawa Term ng gabi, sharing, anong oh. hashtag? Oh. Anong hashtag? So, sabay-sabay kami, di power sharing. Ah, O, di hinastag niyang power sharing. power Tapos sharing. hindi pa yun, nung palabas na kami, magre-resume yung session kasi nakasuspend kami. Tapos nakiusap si Senator Alan kay Senator Subiri kung pwedeng i-adjourn na lang na maaga para mag-cool off. Kaya obviously, hindi sila nakakuha ng numero. Okay. Kasi nga alam ko, may nag-withdraw pa ng signatures din eh. Yes. Yung Okay. nakapirma initially sa kanila, nakapag-withdraw na rin. So nag-fizzle out. Oo. So nung palabas na kami, nagbibiruan kami, sabi ko kay SP, ganito lang gawin natin. Total, i-adjourn lang naman. Paupuin natin si Senator Ikaw Loren. pala yun. Ikaw It's a pala. prank.
Hindi, para lang light moments eh. Kasi Oo. very tense kami noon sa lounge. Pati So kay nanudyo Senator lang Loren. kayo, Alam nanudyo mo, kayo. Oh. hindi naman. Para lang Parang mawala yung tension, di Tension, ba? oo. Eh, Pero Oo. pero yung minority ba nag-try talaga tas si Loren, Senator Legarda ang iupo? Inoffer kay Senador Loren? Iyon ang information namin. Kasi Tas umayaw. paano ka makakakawa kung... Walang majority. Pero ang mismo, Oo. tama ho ba ang pagkakaintindi natin dahil mismong si Senate President Soto ang nag-divulge na tinanong niya rin si Senator Loren at sinabi po ni Senator Loren mismo sa kanya na ayaw niya. Yes. Nung ano pa yan? Nung weekend pa yan, actually. Oo. Nung Pero- weekend, nagkausap na rin kami ni Senator Loren kasi nga may mga alingas-ngas na nga na Monday, magkakaroon ng change of leadership. So, kinontak ko siya. Sabi ko, Loren, ano ba tong narinig na totoo ba to? Sabi niya, ayoko sa telepono, ganito. Sabi ko, mag-usap kayo ni SP kung ano man, hindi na namin titigilan kung ano talaga yung nasa puso mo. Anyway, the following morning, nag-usap sila ni Senate President. So, yun nga, kinuwento niya. Tapos, ang sabi naman sa kanya ni SP, in fairness to him, sabi niya, Loren, kung halimbawa talagang gusto mo, bakit lalayo ka pa? Nasa atin na yung majority. hindi naman ako ono rito. Pwede naman nating pag-usapan sa majority na Yes. pwede namang bago ka umalis halimbawa sa 2028 kung hindi ka Ikaw na ang babalik. Senate Kung ano. President. Oo, pwede natin pag-usapan Dahil yan. may boto Sabi na naman siya. ni Oo. Tito. Oo. Oo. Alright. So, yun. What about yung sinasabi daw nag-intervene ang Malacanang? Meron ba kayong... Wala akong information Wala, doon. okay. Okay. Meron din mga parinig na gano'n, pero hindi ako makapag-comment kasi wala akong personal Apo. knowledge. Okay. May habol lang ako kasi nabanggit ko na to kanina. Nakita ko yung post mo sa Commission on Appointments na nabahala lang ako na may isang officer na nandun na tinatanong. Si Senador Rodante Marcoleta na sabi niya na bakit kaysa nagpapatayan daw, bakit hindi na lang natin ibigay itong Kalayaan Group of Islands? Isa naman yun. Ikaw Yun naman, ang hindi ikaw ko na- mapalampas, Igan Yun eh. nga, kaya hindi ko rin Kaya mapalampas. Ikaw na Kaya ikaw na nung pagkatapos magkumpirma. na mag-interpellate, kinukulay yung floor, tinanong kulay yung official si Captain Pilar, ano? Yes. After congratulating him, kasi magaling sumagot in fairness to him, ano? Oo. Talagang tinindigan niya na sabi niya, yung baseline, hindi naman nakapix yan kasi pwedeng i-base yung baseline na yan sa province ng Palawan, doon ka rin magre-recon. Okay. Tapos sinabi niya rin na yung Kalayaan Island Group o yung Pag-asa sa atin. So, alam ko yung kasi, alam mo, pinag-aralan namin sa Command and General Staff course. Kaya tinanong ko siya, saan ka ba kumuha ng CGSC mo? Sabi niya dito rin sa Pilipinas. Sabi ko, ako rin, I took mine way back in 1983. Okay. Kung pareho pa rin ang curriculum natin, diniscuss namin yung res nullius, yung belonging to no one. Latin word yun eh. Oo. Ngayon, si Tomas Cloma, lawyer to na adventurer, na siya yung naglayag, siya nakadiskubre noong tinatawag ng araw na Spratlys. Opo. Nung nadiskubre na ito, inoccupy niya. Opo. So yung tinatawag na res nullius, pagdating sa international law, kung sino yung nakadiscover Kanya. at nag-occupy nang walang nagmamay-ari, siya yung may-ari. Okay. So in-apply yon noong 1978 na tinan-over niya sa Philippine government, naglabas si President Marcos Sr. ng PD na 5096. Yung nagsasabi na yung Spratlys Island na tinawag noon ni Tomas Cloma na Freedom Land, pinangalanan na ngayon ng Kalayaan Island Group. Yung Kalayaan Island Group, municipality yon ng Palawan. Ang isa lang yung island doon na inhabited. Actually, nakapunta ako doon eh. Merong 300 families, may eskwelahan na nakatira doon. Ano yon? Barangay Pag-asa, a municipality of Kalayaan Island Group ng province of Palawan. So, tama yung sagot nung kapitan Opo. ng Navy na atin yon. Sabi ko, kaya kinlarify ko lang yun. Kasi nung marinig ko sinabi ni Senator Marcoleta na ipamigay na lang natin, Naku. hindi ako makapagpigil doon. Siyempre, kailangan liwanagin natin. Opo. Huwag natin ipamigay kasi sa atin yan. Opo. At mayroong basihan kung bakit atin yan. Kasi Opo. sinasabi niya, labas ng Exclusive. ng exclusive economic zone. Oo. Hindi ko rin matanggap yun kasi nandun na nga, may mga Pilipino nga sa Opo, Pag-asa opo, Island. Merong oo. research doon. Meron nga doon eh. Tsaka, Merong ang, may botohan sa foreign election doon eh. ang ano nga ho is, meron. nababansagan tuloy Chinator.
Kasi nga, parang, di ba parang nakakagulo ho ba yun sa imahe ng Ako naman, Senate? kaya ako nag-intervene ko ni Oo. Igan kasi to set the record straight, parang Parang just nalilito. to conclude, para to conclude lang na atin talaga yan. Tinanong ko nga yung si Yes. Captain Pilar na talaga sa atin yan. Kasi nga, yun, binigyan ko ng historical background. Right. Res nullius, tapos ganito, ganon, PD. Opo. At yung PD na yon hindi yan na-repeal, ha? Okay. Na-retain yan doon So, sa nailabas Grabe na naman. So, maritime ibig sabihin, source law. after po nitong pagkasabi ninyo, in conclusion, atin yan, umokay ho ba? Tumahimik Sumang-ayon na na ba? ba si Senator Marcoleta? O laban pa? At that time, nandun pa siya eh. Opo. Inisip ko nga kung Narinig ba niya? mag-aano pa rin. Pero I think narinig niya. Okay. Nakita ko lang siya nung Siguro habang naman. nagtatanong pa ako na tumayo siya, kinamayan niya lang yung Navy captain. Ayun. Tapos lumabas siya ng Kasi nga, kahapon, siyempre alis din siya kasi nagkokokos din sila ng coup eh. Kaya hindi siya hindi siya nag-stay doon sa doon Opo. sa aming CA eh. Baka sinasabi niya, ako unang blue chairman ng committee chairman ng Blue Ribbon eh. Akin yan. Okay. Sige po, Ay, thank you, background. So, yun, Sen. gusto ko lang ding liwanagin. Opo. Just to reiterate, atin yung Calayan Island Group, atin yung Pag-asa Island, kasi barangay yon na nasa probinsya ng Palawan. Huwag natin Yes. ipamigay. Pati West Philippine Sea. Oo Senador, naman. Thank salamat you po sa po. inyong oras ng pagpapaliwanag. Ingat po kayo. Yeah, thank you. Thank you Maraming po. salamat.